The 200 Club gusto ng rematch. Dahil sila nga ulit yung kalaban namin dito sa PH Under Fire. At nakaipon na nga sila ng 5 win streak. Tara, subukan natin putulin yung sungay STU win streak nila. At kasama ko nga pala dito si Boss JS Chili, na isa rin malupit na content creator na Malajon Gaming yung galawan. Mahilig din tumanghagis ng tae si Boss Chili, kaya subscribe niyo na guys. At eto na nga, TH15 na yung gamit ko dito. At yung nakasalang, di size na butiki. Pero wag kayo guys, malakas manunog ng base yan. Bale, second attack ko na nga to. At yung first attack na 3-star naman na gamit yung mga butiki. Bale na 3-star ko na nga yung 1 and 2. At iniwan ko nga yung number 3 para kay Boss Chili. Kaya dito na ako sa number 7 nag-second attack dahil wala nang ibang base na iwan sa taas. Kaya tara, subukan natin mga chamba ulit na gamit yung mga butiki. Bali, ang first step pala na ginawa ko dito, bali tinanggal ko lang muna itong mga air defense kasama na pati yung air sweeper. Nagamit yung malaking pana ang tupakin. Bawal magduling-duling dito kaya kailangan tutukan ng maayos. Mahirap na, baka saan pa pupunta yung malaking pana ng tupakin. Kaya binaba ko na dito yung tupakin at tinanggal ko lang muna itong building sa pakalat-kalat dito sa may gilid. At nung nakatutok na sa gold collector, sa ako naman ginamit yung malaking pana niya at buti naman sakto naman yung pinuntahan. Kaya ano pa, nilapag ko na dito yung mga butiki kasama na lahat pati yung mga hero. Pati yung blim, sinama ko na rin. Ang tawag sa strategy na to, walang kamatayang spam. Kaya ginamit ko na kaagad yung ability ni Tatang na Eternal Tomb habang nasa loob pa yung mga butiki. At nung nakapasok na yung blim, sa ako naman ginamit lahat ng spells. At dito na nagsisimula yung magic. Tignan nyo guys. O diba, na magic na 3-star? Ang tawag yan, buenas na chamba pa. E paano ba naman tignan nyo, naka 6 packs pa? Stage 15 tapos bumanat sa stage 17. Kaya kung gusto nyo subukan, wag na lang, baka sipain lang kayo sa clan. Pwede lang to gamitin pag nakaigit ka na sa brief. Pero teka, hindi pa tapos yung laban kaya balik tayo dito sa stage 11. At dito nga, mga butiki pa rin yung mga nakasalang sa army camp. Mukhang gusto talaga makabawi ng The 200 Club. Dahil sila na ngayong lamang dito sa laban namin. E kaso, 4 na lang yung base na kailangan ko i-3-star na naiwan sa kanila. Mukhang mangangamoy to 0 na nga dahil ang dami pa nilang base na kailangan i-3-star sa taas namin. Tapos dadalawa na lang yung stage 17 nila na may natitirang attack. Eh ano pa, gamitan ulit natin ang magic. Dahil hindi lang tayo chambalero, buenas pa. Kaya gagamit muna tayo dito ng walang kamatayang spam. At ito nga yung base ni Takamura, Boksidorata to dahil kasama to ni Hippo. Halatang may phobia si Takamura sa mga butiki. Dahil mukhang wala siyang balak, naiyap siyang mga walls at naiwan na nga sa stage 9. Pero hayaan na, banata na lang natin. Ang una kong ang ginawa dito, tinanggal ko lang muna yung 2 air defense gamit yung malaking pana ng tupakin. Sabay lapag lahat ng mga butiki, tapos ability ni Tatang na Eternal Tomb. Kaso lumabas pa pala yung 2 bantay ni Takamura na 2 puting bahulaw. Kaya ang nangyari, halos di nga makagalaw dito yung mga butiki. Habang yung Eagle Artillery, tuwang-tuwa naman sa kakahagis ng tae sa mga butiki. Kaya ginamitan ko na kagad ng rage para mapabilis yung mga galawan ng mga butiki. Pero mukhang di aabot sa town hall yung backup ko na blimp na may laman na Super Yeti. Kaya naisip ko na lang na ilapag dito malapit sa may town hall para sigurado na aabot yung mga Super Yeti. Mahirap na malapit-lapit sa piso to. Dahil TH11 na lang yung gamit ko dito at TH12 na nga sa Takamura. Pero wala yan, gagamitan lang ulit natin ng magic. O diba na 3-star? Sabi ko sa inyo eh. Dahil lipat naman tayo dito sa TH12. Bale paakit na yung attack na ginawa ko dito galing sa stage 11 hanggang stage 15. At yung ginamit kong attack dito sa stage 11 at stage 12, puro magic lang na mga butiki. Ginagamitan ko na lang ang magic guys, baka maumay kayo sa butiki. Puro lumot na pala tong stage 12, bibihira ako kasi ma-open. Ma-open ko lang to pag ginagamit na sa war. At ito nga, puro butiki pa rin yung mga nakasalang sa army camp. Tara, bago pa kayo maumay, tapon na natin lahat ng mga butiki at gamitan lang natin ulit ng magic at makalipan na tayo sa stage 13. Ang kukit talaga ng mga IGN na mga kalaban namin dito sa The 200 Club. Kanina si Takamura, ngayon naman si Doraemon. At ito nga yung defense ni Doraemon. Pagilig na ako dito dahil stage 12 lang ang gamit ko at siya naman stage 13 na at meron na nga siya mga scatter shot. At kaysa sumakit yung ulo ko, gagamitan ko na lang ulit ng mga butiki na may kasamang magic. At dito nga, inuna ko lang ulit ilapak yung hero na puro topak yung alaman ng utak. At tinuto ko lang yung malaking paana niya papunta doon sa mga air defense. Tapos ayun, hinayaan ko na lang siya. Kaya nabahala kung saan niya man gustong pumunta. Puro topak lang naman ang alam niyan. Kaya nailapag ko na lahat ng mga butiki dito sa may 11 o'clock kasama si Tatang. Pati yung blame, isinama ko na rin. Sabay gamit ng ability ni Tatang na Eternal Tomb para sigurado na aabot yung blame sa may town hall. Pero grabe talaga yung pagka-nerve dito sa Eternal Tomb. Minsan, hindi mo pa nailapag yung blame, pumutok na yung pala double tap. Pero buti na lang, umabot. Kaya nilapag ko na lahat yung mga spells. Para mas lalong dumami yung mga tae ng mga Super Yeti. Eh wala nang gagawin, eh ano pa, gamitan ulit natin ng magic. Ganyan na ang gagawin lagi sa mga walang kamatayang spam. Kaysa mamuti pa yung mata natin habang nag-aantay kung ma 3-star ba o black star.
Pero tsambalero tayo kaya tignan nyo, 3 star ulit. Pero bago pa maumay dahil ako umay na kaya lipat na muna tayo dito sa stage 13. At dito nga, tigilan na muna natin yung pangmamagic na gamit yung mga butiki. Dahil ito naman yung subukan natin yung isa sa pinakamalakas na strategy sa stage 13. Ang super bruha na may kasamang bulalakaw ni Tatang. Tapos yung enforcement pala na dala ko dito ay yung mga super ipis. Eto na guys, panoorin natin last 2 base na lang. At ito na nga yung defense ni Toyat na puro puyat lang. Muntik na nga ako nagkamali dito ng backup ko na machine. Nakaset pa pala sa blim at hindi bahay ng aso. Hirap na baka mauna pa yung mga super ipis doon sa may town hall. At dito nga inuna ko lang muna ilapag si Tatang dito sa may 3 o'clock. Bali ang target ko nga pala sana dito ay yung mismong Eagle Artillery para masama na kaagad sa matanggal yung 4 na expo. At yun na nga sa kakamadali nabawasan pa nga ng isang Rafaela. Sa kakamadali inuna pa nga ilapag yung mga Rafaela bago ilapag yung isang balon. At ito na nga, sa kakagamit ko ng magic, talin yung mga invisible spell at hindi nga tumama sa mga Wizard Tower. Ang nangyari, doon nga sa Wizard Tower tumama yung bulalakaw ni Tatang, kaya hindi nga nasama yung 2 expo. Pero okay lang yan, malakas naman itong mga super bruha. Kaya nilapag ko na yung tupakin para mahila na si Tatang. At dito ko naman sa baba nilapag yung bahay ng aso kasama ni Abnay na BK. Para yung Abnay na yung bahala magtatanggal sa mga building sa pakalat-kalat dito sa may gilid. Habang yung mga super bruha, diretso-diretso na lang sila doon tupunta sa may town hall. Pero ngayon ko lang napansin, sumobra naman ata yung dala kong bunga na nakaskay sa tae. Pero hayaan na, favorite groups ko yan. At dito nga, papasok na yung mga super bruha kasama si Tatang at yung tupakin. Kaya nilapagan ko na ng jump spell para sigurado hindi sila iikot at papasok pa sila sa may loob. Pero eto na nga yung bantay ni Toyat na 2 puting bakulaw. Pati pala Moriarty Gasset hindi ako nakadala. Kaya eto, nagsuntukan na nga yung mga bungo pati yung mga puting bakulaw. Habang yung Abnay na BK, wapakes dahil may sarili siyang trabaho dito sa may gilid. Kaya eto na, yung bida-bida na Hirong Tomboy. Ilapag ko na nga sa may 3 o'clock para siya na yung bahala magtatanggal sa lahat ng defense na dito sa loob ng compartment. Tapos sinamahan ko pa na cute ang baby dragon. Abang yung Abnay na BK, ginugulpi na pala ni Macho Papa. Kaya ginamit ko na yung ability niya na Earthquake Boots para sigurado na matatanggal niya na agad yung town hall. Kaya ayun, naka 2 star na. Habang yung Hirong Tomboy tuloy-tuloy lang sa trabaho niya at inuubos na nga yung mga ibang defense na nandito sa taas. Kaya dito nangangami 3 star na nga. Dahil buhay na buhay pa nga si Tatang kasama si Hirong Tomboy at yung Tupake na Queen na hindi pa nagagamit yung ability niya. Sayang hindi na sumo ni Tupake na Queen. Yung higanteng kalbo malakas pa naman manghampas yun. At ito na nga yung MVP, yung naiwan na bungo na nakasakay sa tae kaya nilapag ko na para may pakinabang naman. Ayun, sakto-sakto nga yung pinuntahan ng bungo na nakasakay sa tae. Bukas na yung pader kaya sigurado hindi na papasok dyan yung mga hero. Pero baka ma-time fail dahil 1 minuto na lang yan natitirang oras. Kaya pinalabas ko na yung higanteng kalbo. Kaya dito, na 3 star ko nga yung defense ni Toyat na puro puyat. At iisa na lang nga yung base na kailangan ko i 3 star para ma-perfect na namin yung war. Habang yung The 200 Club, magni-meeting pa ata kung paano nila ma-3 yung mga defense namin sa taas. Pero bahala na sila, problema na nila yun kaya lipat naman tayo sa stage 15. At dito nga, Super Yeti naman yung ginamit ko at walang kamatayang bulalakaw ni Tatang. At dito ko nga ginamit sa last defense ng The 200 Club. At ang IGN niya ay si Peke. Eh tara, panoorin natin kung paano ba hindi ma-3 to. Mukhang makalat ata to sa bahay si Peke. Eh paano ba naman ang gulo-gulo tingnan ang defense niya? Sigurado ako kinuha lang to sa YouTube. Pero hayaan na, bago pa sumakit yung ulo, inuna ko na muna dito ilapag si Tatang dito sa may taas. Bale, tatargetin ko lang dito yung Eagle Artillery gamit yung bulalakaw ni Tatang. Nakakamiss naman kasi tignan yung Eagle Artillery dahil tinanggal na to sa TH17. Dahil sa hindi na tayo sanay makita ng Eagle Artillery sa TH17 kaya ito na yung minuna ko tanggalin. Bale, konting lakat lang yung ginawa ko dito kay Tatang at ginamitan ko na ng Invispell yung ibang defense. Sabay hagis ang tae doon sa may Eagle. At ayun, sapon na sapon sa bunbunan. Pati yung kalaguyo ni Tupake na walang kamalay-malay, tinamaan din ng tae sa bunbunan kaya ayun ang alahati yung buhay. Pero hinila ko na nga si Tatang dito gamit yung abnoy. Sabay lapag ng mga Super Yeti at nag-iisa ni Dora. At yung Tupake, dito ko naman nilapag sa may 9 o'clock. Diyan ko nga siya nilapag at hindi ko na nga sinama doon sa grupo ng mga Super Yeti. Andon kasi yung kalaguyo niya, mahirap na baka matlandian pa. Para magampanan niya naman yung trabaho niya at siya na yung bahala magtatanggal sa mga building sa pakalat-kalat dito sa may baba. Kaso umandar na naman yung pagkatopak at hindi na sumunod sa gusto kong mangyari dahil ayaw sumama sa 2 Pikachu at mas piniling sumama dito kay Hirong Tomboy. Ang lakas talaga ng karisma ng Hirong Tomboy na ihila niya pati yung Tupake na Queen. Pero hayaan na dahil sa nakapasok na yung mga Super Yeti sa loob, nilapagan ko naman jump spell para tuloy-tuloy pa rin makapasok yung mga Super Yeti dito sa gitna ng defense ni Peke. Sabay gamit ang ability ni BK na Earthquake Boots para matanggal lang agad yung scatter shot na kanina pa sila sinasampal. Pero may nakatago pa pala mga tiyanak dun kaya ayun nagsuntukan muna. Pero bakit nga ba ako may dala-dala isang pirasong ninja? Tapos hindi rin pala gagamitin. Ang ganda matay na lang yung mga enemy hero, hindi ko pa nailalapag. Para may pakinabang naman, kaya ayun nilapag ko na lang dito sa may 3 o'clock. Para kahit papaano makatulong naman at matanggal yung mga ibang buildings na pakalat-kalat dito sa may 3 o'clock.
Kaso sumobra na naman ata yung spell at dala ko kaya yun tinapon ko na lang sa may gitna. Sayang din kung hindi gagamitin kasama yan sa strategy. Pero teka baka matayin fail pa ako dito at may git sa minuto pa yung natitira sa oras. Kaya gusto ko na sana gamitan to ng magic para mapabilis yung 3-star. E paano ba naman wala naman kasi gagawin na. Mag-aantay na lang kung kailan ba to ma-black star. Pero buti na lang after halos 1 minuto, nabasag na rin ng nag-iisang archer yung elixir collector doon sa may taas. Kaya ayun na 3-star na nga yung last defense ni Peke. Untikan pa nga matayin fail dahil 1 minuto pa yung naiwan sa oras. Kaya dito, perfect na namin yung war at waiting na lang tumabla. Kaso, ang nangyari, pagkalipas ng 8 oras, ito nga yung result. Di pa rin nakabawi yung mga taga 200 club. E paano naman makabawi? Ginamitan ba naman ang butiki na may kasamang magic?